Ang pagtitiis at pagpapaubaya. Nilisan ang sugo ng Allah, yes, ang Taif, isang bayan sa kabundukan na may 70 kilometro ang layo mula sa Makkah, pagkatapos niya itong bisitahin upang ipangaral ang Islam sa mga tao rito. Sa kanyang paglalakbay pabalik sa Makkah, siya ay nakaramdam ng labis na kalungkutan kasunod ng pananakit at pang-aabuso na ibinigay sa kanya ng mga ito. Nagpadala ang ala ng isang anghel na nagtanong sa kanya kung nais niya na ang mga tao ng Taif ay mawasak. Hindi ang kanyang sagot, mas gugustuhin kong umasa na ibabangon ng Allah mula sa kanilang mga inapo ang mga sasamba sa nag-iisang Diyos lamang at hindi magtatambal ng anuman at sinuman sa kanya sa pagsamba. Al-Bukhari 3050. Ang kanyang pagtitiis at pagpapaubaya ay pinakamahusay na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang pakikitungo sa mga tao ng Makkah na nagpalaya sa kanyang katutubong lungsod. Nagbigay ng masasakit na salita at pisikal na pinsala sa kanya, at hindi nag-iwan ng bato na hindi nabaliktad sa pagtatangkang sirain siya at ang kanyang mga tagasunod. Nang ipagkaloob sa kanya ng Allah ang tagumpay laban sa kanila sa kanyang matagumpay na pagbabalik sa Makkah, tumayo siya at nagsalita sa harap ng napakaraming tao na mga pagano ng Quraysh na nagtipon upang makita kung ano ang gagawin niya tungkol sa mga kasamaan na kanilang ginawa laban sa mga Muslim sa loob ng maraming taon. Mga tao ng Quraysh, kanyang sinabi. Ano sa palagay niyo ang dapat kong gawin sa inyo ngayon? Kabutihan ang kanilang sagot. Ikaw ay isang marangal na kapatid na lalaki, anak ng isang marangal na kapatid. Pagkatapos ay kanyang sinabi, dapat ko bang sabihin sa inyo kung ano ang sinabi ng aking kapatid na si Joseph? Tinutukoy si Propeta Joseph, ang anak ni Jacob, na ang mga kapatid ay itinapon siya sa isang balon. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, walang sisisihin sa inyo ngayong araw na ito. Patatawarin kayo ng Allah, at siya ang pinakamaawain sa mga nagpapakita ng awa. 12. Humayo kayo, sapagkat lahat kayo ay malaya. Al-Baihaqi 1825-1826.